Good morning, good morning. Good morning, Tubi. Ako po ba ay audible? Yes po. Okay, good morning. Okay, very good. Very good. Ako ay audible. Okay, so, ayun po. We will be starting our lesson for prelim today. Unfortunately, ngayon pala. Because maraming nangyaring mga suspension at maraming nangyaring mga unfortunate events that actually affected our classes and schedule. But rest assured that you will be getting the lessons that you deserve for prelims. Okay, so yun po naman ang ina-assure ko. So, uh, pagdating po sa quizzes, unfortunately, we don't have any time na for a quiz. However, I will be giving you activities that would be converted into quiz for prelim. Yun po, i-share ko siya within the week. So up until Sunday, please wait for the announcement about the activity that you will be doing. And yeah, that would be part of the grade nyo for prelim. Okay, ano pa? Ayun lang naman. So next week we'll have another meeting again for this subject. Yan. So we'll do our best to finish the lecture ngayong araw. Hopefully, medyo mahaba kasi prelim though. I think kaya naman hanggang 10:00. Pilitin natin. Okay. So nasa inyo na rin naman yung PowerPoint so you can check on the topics. Okay. So pwede niyo akong sabayan ngayon. Okay? Sige po. Okay. So I'll be sharing the screen. Ay po. Okay. Nakikita po ang PowerPoint. Is the PowerPoint visible to everyone? Sino ang class president? Pwede ba pabigyan ako ng class list niyo? I just want to check if magbabangga siya dun sa aking listahan from the SIS. Paki-PM na lang po sa akin kahit later na. Okay. So ayan, I'm recording the screen so you can go back and listen again for this lesson. So ayun, again, our subject is information science, information technology, or simply imaging science and informatics. The imaging science and informatics is all about learning ano ba yung computer side or technology side ng ating profession and how we manage primarily the information or the medical information assigned to us as radiologic technologists. So yun yung main focus natin for this subject. And of course, you will be understanding and experiencing different systems uh, na ginagamit natin sa radiology. Then you will also experience navigating a system what we call hospital information system sa school. Kasi meron tayo nung software na yon and you will be given accounts, individual accounts for that purpose. So, soon ibibigay ko sa inyo yung inyong mga password and username para maka-access kayo doon sa system natin. And you will be going sa school. So, may time in midterms wherein pupunta kayo sa school and you will be experiencing on how to navigate the system. So it would be installed doon sa computer natin sa laboratory and I will teach you on how to navigate that system. You will experience how to enter or how order entry goes. Paano ba yung order entry
So yon, ta-try natin 'yan lahat sa school. So may mga times by group that you will be going to school, by group para ma-try at makapag-practice kayo, okey? So yun, i-schedule lang natin siya sa midterms. So ito I think na-discuss ko na 'to sa inyo before, tama ba ako? Yung mga learning objectives, when I see in the chat box, na-mention ko na 'to sa inyo 'di ba before? Tama ba ako o baka hindi pa? Na-lecture ko na 'to 'no? Diretso na ako dito? Okey, sige. Okay, so let's start with information technology. So ang information technology po, okay, is the use of computers to store. Okay, ano ba meaning ng store? Storage is when you have the file and then ilagay niyo siya sa storage space natin. Sa atin, sa radiology department or doon sa mga companies na may maraming computers, ang storage ay tinatawag na server. Okay, server. Okay, the server remains or serves as the storage space. Okay, it is a hardware, meaning it is something na nakikita natin and meron siyang area lang sa radiology department kung saan nandoon. So may makikita kayo na parang machine na maraming ilaw, nagtu-twinkle-twinkle yun. So that's the server. Okay, so isang area siya and of course para papangalagaan natin yung server dapat nasa isa siyang malamig na lugar. Okay, so yun po. So storage is kunyari nakagawa ka na ng file mo, kunyari MS Word, okay, or Doc, i-save mo, that's storing. Okay, kapag na-store mo na, nasa server na siya, anytime na gusto mo siyang kunin ulit at basahin ulit, i-edit, that is what you call retrieval. Ire-retrieve mo ulit. Okay, kukunin mo ulit yung file. And then transmission naman is the sending. So from one device to another device, that's transmittal or ita-transmit mo yung file mo. So from your computer, ililipat mo na siya sa server. So the process of that is what we call transmittal or that is what you call your sending, sinisend mo siya. Okay, and manipulate data or information. Ano meaning naman ng manipulation or data manipulation? Data manipulation is all about um, when a file, okay, is already okay, 'di ba? And you want to do some change, 'di ba? Gusto mo siyang baguhin. Kunyari sa digital images, gusto mong i-crop yung image. That is what you call manipulation. Kasi from the raw image, iibahin mo siya. Kasi i-edit mo siya, lalagyan mo siya ng text. Pag nilagyan mo siya ng text, ang tawag doon, annotation. Okay, annotation. Lalagyan mo siya ng text. Lagyan mo ng label. That's annotation. Okay? It is typically used within the context of business operations as opposed to personal or entertainment technologies. So of course, our information technology is not only applied in healthcare, but also it is used in different industries because information technology makes our data management easier. 'Di ba, imagine kung anong gusto niyo magla-logbook kayo, susulat niyo pa sa logbook lahat ng kaganapan, 'di ba, or lalagay niyo pa sa logbook lahat ng information ng pasyente mo. Eh, sa atin pa naman sa radiology department palagi nating hinahanap ang pasyente. Kunyari nagpa-X-ray siya ulit, kailangan mo ng hospital number or X-ray number. So 'pag gano'n paano na, 'di ba, paano na? Saan mo kamay hahanapin? Iisa-isahin mo siya sa logbook. Hindi ka naman puwedeng mag-control F sa logbook. Hindi gaya 'pag Excel, control F, find mo lang kung ano hinahanap mo, ma-highlight na siya, madali mo ng makita. 'Di ba, hindi gaya sa logbook, that's the manual approach, hindi mo talaga makikita. Okay? It is considered to be a subset of information and communication technology. So, ah, ang information technology is under the ICT na tinatawag natin or information and communications technology. Okay? So another na under niya ay what we called computer science. Okay? Ano nga ba ang computer science? Computer science deals with theory of computation, algorithms, computational problems, and design of computer systems, hardware, software, and application. Ang IT po primarily manages the
information that we or the data that we handle, okay, yun ang main job, okay? So papaano siya mina-manage? Through software, 'di ba? Through applications. Ngayon, ang computer science naman, aside from it focuses on the hardware, okay, it is more complex. Bakit? Kasi dito na nangyayari yung programming, 'di ba? In order for you to create a specific application or software, kailangan mo siyang i-program. Kailangan mong gumawa, mag-apply ng different codes, different mathematical algorithms para mabuo ang isang sistema or system. Okay? So, lahat yun ay inaaral sa computer science. Sir, bakit may mga hardware? Siyempre, hindi ka naman makakapag-program, hindi ka naman makakagawa ng mga kung ano-anong command nang wala kang device or wala kang hardware. So kasama na rin yung computer science, yung pag-aaral siyempre ng hardware. Kasi sometimes, some applications cannot function or hindi siya maggagalaw, magra-run. 'Pag sinabing magra-run, gagalaw or magfa-function. Okay. Hindi siya magra-run, hindi siya magfa-function ng kulang yung ibang hardware. Okay, yung mga tiny hardware natin, yung mga parts ng isang computer. Okay, so yun. So sample na lang diyan, kunyari gusto mong mag-burn ng information or magba-burn ka ng something into a disk or in a CD pala, ilalagay mo sa CD. Kung walang CD-ROM ang CPU mo, papaano mo gagawin? Kulang ang hardware mo. Puwede naman yung external, yes, but still that's another hardware that you need to include or ilagay sa CPU. Okay, so may mga bagay or may mga command. When you say command in IT or in computer science, it is something that you will do, or a command is literal instruction, 'di ba? An instruction that is actually kulang sa hardware would not be possible. Kagaya nun, kunyari ang inilagay sa programming command ay mag-burn ng CD after clicking this application or after using this software. Ngayon, kung wala ka namang CD-ROM, hindi mangyayari yun, 'di ba? But the program can be or the software can be installed in your device. But however, kung wala ka nung device na kailangan to burn a disk or CD, hindi rin mangyayari, 'di ba? So it should be complete. So yan yung inaaral kay computer science, more on technical. O disclaimer, IT and computer science are being studied by professionals. 'Di ba may mga course talagang ganyan. However, we will touch their topics but not the totality. Okay? Disclaimer, yung mga pag-aaralan natin with this subject natin ngayon sa sa informatics is actually the things or yung mga topics lang ng computer science and IT na useful sa ating profession. Okay? We will not study how to program, we will not study how to to code and decode. We will not study on how to do those things because it is not part of our job. So ang focus natin is more on how to manage the information because we are handling medical information. Medical information are very sensitive information that requires a higher security encryption. Okay, so kailangan siya at yun lang yung scope natin. When it comes to the hardware, of course, we will just study what are the functions of the hardware that we use in radiology department. So hindi rin lahat ituturo, and of course again yung kakailanganin lang natin sa profession natin. Okay, or in doing your job as radiologic technologist. So of course, all in all, we have this computer technology. So it is widely used in medicine for the management of computer information management system in the hospital. So of course, when pag ang isang hospital ay nagdi-digitalize na, they are using na computer technology. Okay, and the computer technology makes our job easier and efficient. Okay, so it can collect, ayan, 'pag may data collection tayong tinatawag,
Okay, data collection is all about, um, it talks about the job of the server. Okay, so lahat ng data na na-process mo at nalagay mo or na-store mo doon sa ating server are collected by the server and tinatago niya. Okay? And it can transfer, siyempre sabi ko nga transfer or transmittal of information is also the job. Process and feedback. So we process the data, 'di ba? We process the data, bakit? Kasi sa data collection, hindi lang naman kino-collect yan, hindi yan sabog-sabog. So may mga disk, may mga storage, okay, software, storage na talagang tinatago yan. Meron pa nga tayong tinatawag na cloud-based storage. So 'pag cloud-based storage, para lang siyang Google Drive. Okay, that is a cloud-based storage. Some of the big companies right now are adopting web-based storage. Bakit? Kasi 'pag web-based storage, ang maganda diyan, we can access the information anywhere. Kasi nga web-based siya, meaning nasa internet siya. Para siyang Google Drive. Kung kunyari ang storage natin ay physical storage katulad ng mga hard drive, server, USB niyo, eh, paano 'pag nasira, ayan nawala o kung ano man, due to brownout, nasira, whatever man nangyari na hindi natin gusto, wala na, hindi na natin makikita yung yung mga isinave natin. So kung may cloud-based storage ka, 'di ba, magka-internet ka lang, magkaroon ka lang ng access sa network, puwede na. Okay, meron ka ng ma-access mo na lahat nung information. Okay, so it can also, ayan, process and feedback. Yung feedback, the medical information, ibig sabihin feedback information is all about, um, how we interpret or analyze the information that we gathered. So, it's all about how we check and how we analyze. Let's say for example, sa X-ray, sa census niyo, 'di ba, you will be doing, annual, monthly, and, uh, biannual. Okay, when you say biannual, every 6 months census, meaning you will be checking the number of patients done for a specific period of time, either yung mga minention ko, monthly ba yan, 'di ba? So, you will be also checking, the examination done for a specific period of time. So kunyari ilang ilang patient ba yung nag-undergo ng chest X-ray for a specific period, kunyari for a month, okay? Ano pa, you will also check the diagnosis, okay, for a specific period of time. Let's say for example, for a month, 'di ba? Kunyari sa isang buwan ang nakita niyo na pasyente niyo ay 1,000, okay, 1,000, napaka-toxic na ospital niyan. Minsan kasi guys nagkakaroon ng minsan nung nasa ospital ako lalo sa government, ang pasyente namin sa isang araw 100, 100. So meaning tignan mo yung ka-toxicants, kunyari ako yung umaga, usually sa umaga yung maraming pasyente. Kunyari sa morning ang na-X-ray ko, ako yung AM shift, ay 200. Eh, di pala 100 nga lang pala sa isang araw, 200 agad. Kunyari 50 ang nagawa ko sa morning, tapos pahapon kasi paunti na yan hanggang sa gabi. So, sa hapon 30, tapos sa gabi 20 na lang. Okay, so sa buong 24 hours naka-100 kami kunyari, okey? Tapos, ano ba sabi ko, isang buwan, 1,000, 'di ba? Okay, 1,000 na isang buwan, sige kunyari lang. Okay, so kunyari sa isang araw ko gano'n pa lang, 'di ba? So, 'di na natin alam yung mga susunod. Ngayon, kunyari dun sa 1,000 na na-X-ray namin for 1 month, kalahati doon, okay, nagpe-present ng, or 600 na lang, 600 doon ay nagpe-present ng symptoms ng flu. So, may flu, lahat sila. So, chine-check namin 'yun. Lahat sila may flu, yung 600. The rest normal, ano lang siguro for check-up. Tapos out of 600 na nagkaroon ng flu or may flu symptoms,
300 doon may tuberculosis. Okay, so in data feedback, so we check, 'di ba? We analyze bakit we analyze bakit maraming nagpa-check chest X-ray for that period. Pangalawa, iche-check mo ano yung most common symptoms nila. Okay? So sabi natin flu, may mga flu-like symptoms. May flu symptoms sila, sinisipon, ganyan. And kalahati doon sa sinisipon may tuberculosis or may TB. So in that way we analyze. So titignan nyo rin kailang buwan ba nangyari yon. Kunyari Burr months. Burr months, ang weather ng Burr months malamig. 'Di ba? Malamig. Okay, so 'pag malamig, there's a possibility of flu. So kunyari November, December nangyari yon. So ibig sabihin we will analyze and we will provide feedback that on the Burr months, there's an increase, okay, cases of flu because of siyempre ng weather. And then among them, 'di ba, among the persons or patients na may flu, kalahati sa kanila ay may tuberculosis or na-diagnose with pulmonary tuberculosis. So meaning when you understand the data, it's part of the informatics because that's data management. So we also provide feedback for that. Imagine dati nung ginagawa namin yung census, hindi pa kasi kami digitalized noon. So hindi pa kami digital. So hindi pa kami nag-Excel. Ngayon, what we do is we count. Binibilang namin yung number ng patient, ano yung resulta. So napakatagal, 'di ba? Ilang araw namin siyang ginagawa at marami na kaming RadTech na gumagawa. 'Di pa rin namin matapos-tapos. Kasi you will be analyzing, hindi lang magbibilang, you will analyze. And i-re-report namin 'yun sa Chief RadTech namin, 'di ba? Then si Chief RadTech siya naman ang magre-report kay Chief Radio. Then kapag nag-meeting sila, 'di ba, sila radiologist, mga radiology head, it will be mentioned. So, kaya may makikita kayong mga data ng ano, kunyari ina-announce sa news, there's an increase, ganyan, cases of pulmonary tuberculosis, kunyari COVID, ganyan. May tinatawag kasi tayong data center sa DOH. Si data center, we input information doon. Okay, bawat hospital ng Pilipinas ay nag-i-input ng information sa data center. And papaano sir ginagawa yan? Meron software na tinatawag na iHomies. Yung software na yan is given, centralized yan, given yan ng Department of Health. So lahat ng ini-input namin sa iHomies, we can input kasi doon ng ano pwede na kami maglagay ng mga resulta doon. Pwede na kaming maglagay ng kung ano-anong information ng pasyente para nagkakaroon din ng access yung DOH or the Department of Health. Ngayon doon sa iHomies, doon nila nakikita yung mga yung doon nila nakikita yung mga information na ini-input namin plus the official result ng mga pasyente. Sorry. Doon pa lang sa iHomies we can check yung galaw or kung gaano ba umi-increase o bumababa yung COVID cases dati. Okay, doon pa lang ha. Okay, kasi ang iHomies is also a software for hospital information system, 'di ba? Yun nga lang centralized siya hanggang sa DOH. Okay, accessible siya. So ayun, it can also enhance and expand the information function of medical personnel and enhance the medical personnel to identify and deal with medical information so as to improve the work efficiency of medical personnel. So primarily the computer technology could help us personnel or healthcare professionals to of course make things easy and of course mas mapadali yung trabaho natin. Less mistakes na kasi pagdating sa spelling, 'di ba, iba-iba naman sulat ng RadTech. So may intern pa. So yung mga di mo maintindiang sulat, paano na? 'Di ba? Paano 'pag in-input mo 'yan, mamaya magkaiba-iba ka na. Okay? Now, of course, we will also study now the information science. So information science is an interdisciplinary field, meaning information science would not only stop
to or limit to healthcare professionals, but of course, it is an interdisciplinary, so even other fields could use or could study or apply the information science in their field. Okay, primarily concerned with the analysis. As I've said earlier, analysis is all about what I've said. So understanding the data and knowing what course of action that we will be doing after understanding or analyzing the data collected. Okay, na-collect yung data natin. So classification, so we also do data classifications wherein it is based on our field or based on our understanding kung papaano natin ika-classify. Let's say for example, one simple example in radiology is we classify data according to date, according to day, and we also classify data in our data center based on the machine or procedure done. Kunyari lahat ng ultrasound, naka-store yan sa isang part ng server. Yung isa naman sa X-ray, iba naman kay CT scan. Okay, that's classification. We also do manipulation that like what I said earlier, so medical data are being manipulated to make it more presentable and for us to create a quality radiograph. Okay, so retrieval movement. So ayun, dissemination is all about sending or disseminating the medical data for other professionals view. Kunyari, may PAC system kasi tayo wherein we can send the data to different parts of the hospital. So pag ganon, we can send that to different parts of the hospital. Therefore, we can help the other professionals to have an access to our radiographs para madali nilang makita. So kasi dati ang ginagawa pa, pag wala pang mga technologies, kunyari nagawa na yung X-ray sa radiology department. So si RadTech itatago lang muna yon. Kapag hinanap ng doktor, pupunta sila sa atin. Okay, tas kukunin yung ano, yung film. Tapos or puwede nilang utusan yung mga nursing assistant or the nurses to get the films and then babasahin nila yun doon sa station nila or sa nurse station. 'Pag binasa doon may mga times na hindi na ibabalik kasi nami-misplace nila, naiwan nila. Well, we understand toxic din ang mga nurses. So, gano'n yung nangyayari. Ngayon nung nagkaroon ng computer technology, nagkakaroon na rin ng mga monitors doon sa ano, sa stations na connected sa atin. Ngayon kapag nag-send tayo sa fax or nag-send tayo dun sa system natin, okay, makikita na rin nila doon sa station nila through the monitor yung X-ray. Okay, hindi na nila kailangan bumaba, hindi na rin kailangang may ma-misplace na films. Okay, makikita na accessible na rin. Okay, gano'n siya. So sasabihin lang nila, "Si patient Orlina po ba nagawa na po, puwede po bang pa-send na po ng image?" Sige po. O se-send lang natin, pindutin lang natin sa interface natin, send to fax, then of course ayun na pupunta na yan sa kanila. Tapos sabihin lang natin, tawag tayo ulit sa kanila, "Ma'am, sir, nurse, puwede na pong makita, accessible na po, i-refresh niyo lang po." Ayun, so makikita na nila, ta's mababasa na ng doktor. Gano'n na ka-high-tech, okey? So yun po. And of course, we can protect the information by applying encryption. So later on, we will be discussing encryption siguro by midterms. So may mga encryption tayo na iti-share ko sa inyo. Okay, encryption, tatandaan niyo lang 'pag narinig niyo ang word na encryption is all about protection or security of data. Okay, we apply security measures or encryption to any data na very sensitive katulad nung ating data na mina-manage. Kaya importante ang integrity ng data natin, okay? Ayun. Ang information science po natin may dalawang components. It can be a practical or theoretical. Okay? So, 'pag practical, it is the study of gathering, organizing, storing, retrieving, and dissemination of information. In short, practical is all about the process. 'Di ba? Ito yung mga proseso na ginagawa or pwede nating magawa with the information. Okay? So, theoretical naman, it is a meta field which analyzes the processes and domains of information. So, dito naman, more on malalim, in-depth yung pag-aaral natin. It's all about understanding yung processes and understanding how we can manage the information.
Okay, yung kanina process lang, but ito deeper na. Kunyari, we need to study how to gather the data. So, we need to share to the developer or dun sa software engineer kung ano yung gagawin natin when it comes to gathering. Gusto ba natin, 'pag ginather yung data nasa isang cloud lang siya, nasa isang storage lang ba siya, or kailangan ba itong mga data na 'to ay may mataas na encryption or security as compared to other data that we have. So yun yung inaaral sa theoretical, mas malalim. Eto process lang, so gusto lang natin mag-gather, okey apply lang yung general software or apply yung general ng general programming on gathering, 'di ba? Or same thing with the organizing. So mas ano lang siya, mababaw. Hindi gaya ni theoretical, talagang, medyo malawak na siya. I mean mas in-depth siya, mas malalim, okey? So next is digital biomedicine or medicine and healthcare information technology or HIT. So ang HIT po is also known as the hospital information systems. So biomedicine is a major engine for both medical progress and economic growth. So when biomedicine kasi, kapag ito po ay in-apply na, especially when it is tailored with the healthcare information technology. So it is a sign, okay, it is a sign that the certain hospital or the certain area kung nasan si hospital ay nakaka-experience na ng economic growth. Ibig sabihin, from the manual or from the conventional approach, they are now transitioning to a greater or into a more innovated approach in healthcare delivery. Okay, so yun po. Kaya lalo na 'pag mamaya yung biomedicine, something na aralin natin mamaya yon. As well as an integral part of how health, illness, and individual identity are understood. So hindi lang gano'n kababaw, but of course, we will also now, that hospital that practices biomedicine or or innovation in medicine, okay, also have a deeper understanding na when it comes to the he the health, illness, and other things that you need to know and other things that you need to consider sa ating hospital or doon sa ating, pasyente, okey? So, HIT, okay? HIT refers to the electronic systems that healthcare professionals use. So, ang other term po nito is the hospital information system. Isa siya sa mga system na ginagamit natin. However, madami pa naman like may RIS, LIS, okay? Ayan, digitalization in biomedicine and medicine. In medicine, the digitalization differs greatly between different hospitals as well as between hospitals and private practices. So ang digitalization po, tatandaan, iba-iba po yan per hospital. Iba-iba yan uh, as per the location ng hospital. So bigyan ko ng sample. May mga private hospitals na nag-i-start pa lang, yung mga nasa ang classification ng hospital kunyari ay primary healthcare. 'Pag primary healthcare, konti pa, hindi pa enough yung resources, maybe because of yung owner ay hindi pa talaga marami ang kinikita, hindi malaki ang puhunan ng business niya, which is a healthcare facility. Therefore, hindi pa nila kaya mag-digitalize, okay? So, hindi pa nila kayang mag-innovate, hindi pa nila kayang mag-acquire ng mga ganitong technology para mas mapabilis yung trabaho. Kaya it differs, 'di ba? Kaya kaya kapag nag-i-inspect ang DOH or sa atin na lang, yung Board of RadTech kasi nag-i-inspect palagi yan ng healthcare, healthcare facility tsaka yung mga schools na may RadTech. Ang chine-check lang is the minimum requirements. Kaya madali lang kasi yung minimum requirements, yung mga minimum requirements, presence lang ng X-ray machine, kesyo ganito ganyan, may testing lang, yung mga madadali lang siyang i-comply. Okay, kasi we understand or they understand that hindi lahat kaya pang magkaroon ng sobrang innovated machines. Okay, so importante lang nakakapag-provide, okay, ng minimum requirements, 'di ba?
So, ang laboratory natin mga kaibigan is above minimum requirements 'yan. Sabi ko sa inyo, above minimum 'yan, talagang inayos namin 'yan para sa inyo. Kaya kapag may laboratory, sulit-sulitin niyo kasi para sa inyo 'yan. Okey, para sa inyo yung laboratory. Okey? So, gano'n po. In the hospital environment, interdisciplinary and interpersonal use of digital technologies in patient care is not clearly regulated. So, sa ano po, sa ganitong bagay, hindi pa siya regulated. Anong meaning nun? 'Pag hindi regulated, wala pa tayong existing laws or regulations or act that would focus on providing standards or ano nga ba yung mga required pagdating sa digitalized or digital um, machines. Okay, wala pa. Okay? Kaya all we need to do is just to follow or make sure that the supplier follows the minimum requirements of the FDA and DOH pagdating sa machine. So wala pa. Okay? So yun po. Responsibilities between nurses and physicians have not yet been properly defined when it comes to that. But you know, when it comes to this technology naman, ang role lang naman nila is mag-check din. Pero siguro as a general rule as healthcare professionals, lahat tayo ay kailangan natin mag-practice or we need to treat the information na nakikita natin with utmost confidentiality. And of course, we need to take good care of the information that we have because we are handling information of the patient. Lalo na kung may sakit yan, di ba? So, which hampers the application of digital tools in the daily clinical workflow. So, HIT refers to the electronic systems, ayan, sabi ko na yan, that we use. Ay, sorry. Ano na? 11, 12, ayan. So, informatics, okay. So, ano nga ba ang informatics? Let's study informatics. So basics ng informatics, the term has increasingly been used to describe the application of information technology to other fields. So informatics is all about the application, okay, ng ating information science and how to manage the data that we have. It has been emerging as an interdisciplinary field that is concerned with the study of the nature of information and technology. So of course, informatics is all about handling information with the use of computers and softwares. So ganun po siya primarily. So it was regarded as the applied use of information science. Now, we have this biomedical or medical informatics. This is the application of computers, communications, and information technology and systems to all fields of medicine. So this time, the term biomedical or medical informatics is primarily focuses on the use of or the use of technology in order for us to manage all information in healthcare, okay, or in the field of medicine, yan. So, now of course, sa buhay nating mga radtech, eh, we always see or every day we see medical image, okay? Any image that you see, any radiograph that you see, or even CT scan images or MRI images, even ultrasound images are what we called medical image data. Okay? Medical image data, this talks about the medical image lang. Okay? So, let's study the medical image, yung quality ng image in data format. So, I know sa POI nyo, sa Principles of Imaging nyo, sorry, ituturo rin yung image quality. So sa image quality, tuturuan kayo kung papaano nyo masasabi or ano ba yung mga criteria para masabing may quality image. So si Ma'am Ira at si Sir Clarence, ituturo yan sa inyo kung papaano nyo masasabi na ang image na produce ninyo ay quality. Okay? Tanong ko nga sa inyo, nagamit nyo na ba yung laboratory sa kanilang subject? Nagturo na ba sila sa inyo ng pag-x-ray o hindi pa po?
Can I see in the chat box? Marunong na ba kayo magpipindot dun? Marunong na po? Can I see in the chat box mga kaibigan? Kayo ba ay nakapag-X-ray na doon? Ano mga friends? Kayo ba ay nag-X-ray na sa lab? Hindi pa. Baka midterms pa. Lecture-lecture muna 'no? Hindi pa pala kayo nagla-lab. Oh, sige, sige. Sige, 'di pa kayo nag-e-X-ray talaga. Sige, baka sa midterms. Baka inuubos lang nila yung ano, yung lecture para application na lang. Mm, sige, sige. Kayo magsasawa kayo, lahat pala kami magpapa-lab sa inyo, 'di ba? So hindi lang pala ako. Sige, sige. Kayo magsasawa kayo, titignan ko mga radiograph niyo, Kailangan magandang radiograph, kailangan maayos. Tuturuan kayo ni Sir Clarence tsaka ni Ma'am Ira. Kayo mag-alala, magagaling sila. Yan, ayan, very good. Okay, so ano nga bang medical data or image pala, sorry, medical image? It refers to several different technologies that are used to view the human body in order to diagnose, monitor or treat medical conditions. So anything that you see in the monitor or anything that you see na medical image natin or x-rays natin are considered medical image. Okay, of course the medical image primarily functions to diagnose or to help the physicians to diagnose diseases para mapadali ang kanilang diagnosis or para alam ng doktor yung gagawin sa mga ano, sa mga pasyente. We are considered as the eye of medicine, so it would help us to ano, to call this, it would help us to know, 'di ba? Or our role is really beneficial for the doctors to treat the diseases or para ma-confirm kung ano yung naiisip nilang diagnosis. Kasi ang diagnosis mga kaibigan, pwede naman siyang makita lang through the patient's sign and symptoms, yung mga nararamdaman ng pasyente. However, lahat yan ay mako-confirm through imaging, okay, and laboratory. Ayan, so kapag na-confirm nila yan, nakita talaga sa X-ray, nakita sa imaging, talagang ayun, okay, totoo nga, mako-confirm sa sakit. So alam na nila yung gagawin nila, okay? So the quality of medical image is determined by the imaging method, the characteristics of the equipment, and the imaging variable selected by the operator. So lahat po yan, siyempre, turo sa inyo yung technical factors. Mapapaganda natin yung image through one way of ensuring the images are quality, of course, through the selection natin ng technical factors. So, dapat maayos. So, ituturo yan paano mag-select ng proper KBP at MAS. Okay, so next, image quality is not a single factor but it is a composite of at least 5 factors. We have the contrast, blur, noise, artifacts, and distortion. So, ito ay ituturo sa inyo in depth ng POI at RPC, but I'll give you the ano lang, mabilis siyang um, definition nito. Contrast is yung ating white or yung gray tones ng ating radiograph, yung mag-gray shades. Okay, those are the contrast. Increasing the contrast, for you to increase contrast, you need to increase the KBP and lower down the MAS. So, the blurring naman, it affects the spatial resolution. So, pag may blurring, of course, ang cause niyan ay motion. So kapag gumalaw ang pasyente mo habang ini-X-ray mo, nagkakaroon ng blurring. Kaya ang gusto natin sa pasyente, wag siyang gagalaw habang ini-X-ray natin siya para ma-prevent natin yung blurring ng image. Noise naman is yung increase kasi ang scattered radiation kaya nagkakaroon ng noise kapag po ang noise ay nakita natin dito sa image, ang kunyari ang cause ay scattered radiation, that is what you call quantum model. So, the noise will be lessened if you will be using a grid. So, later on, Ma'am Ira will be
teaching you ano bang meron sa grid, 'di ba? So, artifacts naman are those things na hindi dapat makita. Kunyari yan yung mga kunyari 'di ba 'pag nagpapa-chest X-ray, pinapatanggal yung bra, pinapatanggal yung kwintas or any metal na puwedeng mag-obscure or puwedeng tumakip doon sa area of interest mo. So, those are artifacts. So, kailangan siyang tanggalin. Kasi paano kunyari dun sa kwintas mong napakalaki tapos nandun pala sa likod yung ano, yung tumor or yung mga bukol-bukol. So, hindi mo siya makikita. So, kailangan siyang tanggalin. And distortion. Distortion is misrepresentation of a specific body structure. So, kunyari, ang distortion mo, ang nangyari dyan is magnified, di ba? Magnification is presenting a specific structure or anatomical structure na mas malaki or bigger than the actual size. So pangit siya kasi pumapangit yung quality ng radiograph mo pag magnified yung image mo. And meron pa tayong elongation and foreshortening. Pag elongation naman, that is actually presenting a specific part or anatomical structure na mas mahaba or mas longer as compared to its normal size. Pag foreshortening naman kabaliktaran, short siya or mas maliit siya as compared to its actual size. So nakakaapekto diyan yung mga angulation ng tube, yung patient positioning. So don't worry, it will be taught to you. Makikita niyo rin yan 'pag nag-X-ray na kayo. Ipapakita nila sir yan kung anong itsura ng elongation at foreshortening. So, comprehensive and accurate medical records and data format empower healthcare professionals to treat patients to the best of their ability. So of course, importante na that we keep the medical records in place para naman sigurado tayo information can contribute to diagnosis and treatment. So when it comes to the radiograph natin, it is very important for us to image even the smallest bukol that we can see because it would help a lot in the diagnosis. Like kunyari sa mammography, um, nag start ang mga lesions or cancer sa mga maliliit na bukol. Ngayon, kailangan mo siyang makita pa lang sa screening mammography. So, pag nakita mo siya, 'di ba, at least malalaman na ng doktor na baka kailangan na siyang i-biopsy or kailangan na natin siyang pigilan pa sa paglaki niya. Okay? Kasi nga 'di ba, cancer 'yon. So medical imaging modalities in a clinical setting are a vital contribution to the overall diagnosis of the patient and help in the decision of an overall treatment plan. So of course, itong mga modalities na ino-operate natin as a RadTech is very important at may malaking contribution pagdating sa overall diagnosis ng pasyente. Okay? And of course, it would also help them, okay, to provide the proper treatment dun sa pasyente natin, okay? Medical imaging modalities, for example, MRI natin, ultrasound, angiography, and CT scanners are very important tools for us to know and to have a concrete diagnosis sa pasyente. So, 'pag nag-third year kayo or dahan-dahan makakapag-aral na rin kayo ng mga radiological sciences, ayan yung mga CT, MRI natin, you will understand more ano ba yung mga paggamit niyang mga machine na yan, anong physics behind. Kaya mag-aral kayo sa radiation production kasi lahat yan ma-apply nyo dito sa mga subjects na yan. Tapos, you will also understand ano bang mga sakit, ano bang mga organs, yung better visualize with different imaging modalities. Ayan, kasi kunyari ang brain ay magandang makita kahit CT scan and MRI, pero depende pa rin anong hinahanap sa brain. Kung ang hinahanap sa brain ay, ah, yung kanyang yung flow ng cerebrospinal fluid or CSF, maganda kay MRI, 'di ba? So depende po 'yan. So aaralin niyo 'yan as you proceed with the profession, okay? So digital imaging provides rapid and improved flow of diagnostic information. So, maganda na po kay digital imaging, mas napapabilis at nagiging efficient yung trabaho natin. Electronic images, so same lang yan with medical images ha.
can potentially be viewed immediately after acquisition on the screen. So meaning ng acquisition is the collection of data para ma-present na siya as image sa monitor. So rather than waiting for a film to be processed, so maganda mabilis na pagka-scan mo, ayan na makikita mo agad. Hindi gaya ng conventional na pag-aaralan niyo sa POI yung talagang magsasawsaw system pa kayo or isasalpak niyo yung yung film niyo dun sa automatic processor, that's different, 'di ba? So that's different na. So matagal siya na process as compared to daylight processors like itong pinag-aaralan natin. Okay. Rather than waiting for in practice, images can be available for viewing less than a minute. So ganun kabilis, 'di ba? Pagka-scan mo less than a minute may picture ka na, hindi gaya kay manual processing pagka sawsaw mo minsan 1 minute yung kailangan mo pa para makita mo or ma-complete mo yung processing, 'di ba? So, in practice, images can be available for ayan, rather than being limited to diagnostic information existing on a single piece of film, digital images can be viewed simultaneously at different locations. So ito yung maganda kapag naayos mo na image mo, na-send mo na, pwede mong makita ikaw sa workstation mo as Radtech, pwede ring makita ni radiologist sa kanyang workstation, and pwede ring makita ng mga nasa ward ng sabay-sabay. Okay? So we have also this what we call acquisition gateway. So importante ang acquisition gateway because in digital imaging, okay, from doon sa computer natin, 'di ba? Doon tayo nag-e-edit. Kunyari sa laboratory, 'di ba may computer tayo doon. Okay? Si computer yung may monitor, okay, doon natin ginagawa yung image processing natin. Okay? So now, the image cannot be transported, hindi siya mai-se-send, okay, to a specific location or area kung sarado ang acquisition gateway natin. Ano nga bang acquisition gateway? It preserves the image data integrity transmitted from the imaging device. So, acquisition gateway, okay, yan po ay isang gateway na ina-apply natin in medicine or in our system wherein hindi niya pinapayagan basta-basta yung mga information na mai-transfer. Okay, mai-transmit because it preserves the information, hindi niya basta-basta yan papayagan. Okay? So its operation is transparent to the users and totally or highly automatic. So ang ating gateway ay talagang ginagamit at ina-apply sa ating system. Okay, it delivers images timely to the PACS. O ayan, so ang maganda kay gateway, hindi niya basta-bastang papayagan yung images na pumunta doon kunyari kay doktor or doon sa mga ward. Okay, so dependent siya doon sa command natin or doon sa gusto ng Radtech. O gusto ko i-send muna sa ganito, ganyan, ganyan. Okay, so si gateway hindi niya papayagan, sarado yung way papunta dun sa other kung hindi pinapayagan ng Radtech or ng user. Okay? So, it performs some image pre-processing functions to facilitate image display. So, ang ating gateway also located, uh, ina-apply din siya, I mean, when the images are processed and shown to our monitor. So, kunyari, nagkakaroon ng image acquisition is collecting the data, okay, sa computer para ma-present na sa monitor natin. Ngayon, meron din yung mga data nanggagaling sa machine going to the computer, may acquisition gateway din 'yan. Okay? Doon sa gateway na 'yan, okay, sa gateway pa lang na 'yan, inaayos na. Meron ng may image pre-processing functions na. Okay, ibig sabihin ginagawa na yung initial steps in processing doon pa lang bago maipakita sa atin, okay, sa monitor natin. Okay, so mamaya, di pala mamaya, next time, baka midterms yung topic na yun. So, meron tayong tinatawag na pre-medical image processing and post-medical image processing. So, may mga steps na nangyayari for pre-medical image processing and meron din kay post-medical image processing. Basta tatandaan lang, pag pre-medical image processing, it is an action wherein
ginagawa siya ng system, automatic, computer ang gumagawa. And then 'pag post-medical image processing naman, it's the RadTech ang gagawa. Okay, so yun. So part ng ginagawa ng acquisition gateway is to do the pre-medical image processing. Okay, tandaan ang pre-medical image processing happens before ipakita siya sa monitor. Before natin makita yung image sa display monitor. Okay, wait lang po ha, re-replyan lang ako. Medyo mahaba pang usapan kasi 'tong workflow. Pagod ako. Napagod. Okay, I think this is our last topics. Dami pa pala. HL7, naabutan pala natin HL7. Wait lang ha. Pag may question po, pwede naman po sa chat box ha, kung may tanong. Walang pong problema doon. You are open to question me. You're open to question. Teka lang ha, sorry po. Pahinga lang si Dean ng konti. Teka lang, natin ba siya? Oo, 15 pa pala ang mid-prelim. Sige, hatiin na lang natin 'tong mga friends dahil ako ay sige, game. So, of course, in radiology, we have workflow. Workflow is very important, mga kaibigan, because we need to follow the correct workflow because this is the flow wherein we can create images. 'Di ba? So, if we will not follow the workflow, so nga magulo, 'di ba? So, may tatlo tayong klase. That's generic ha, hindi po genetic. Sorry po ha. Okay, generic. Generic film-based, may tatlo tayong workflow. We have the generic or film-based workflow. We have the PACS workflow. We have the IHE model or the integrated healthcare enterprise model. Okay, so tatlo ang workflow natin. So aralin natin isa-isa. Pag film-based workflow, mga kaibigan, ito po yung ginagawa conventionally. So kunyari ang gamit nating machine ay conventional X-ray machine. Gumagamit tayo ng automatic processor, 'di ba, kagaya nung machine natin sa school. And then gumagamit tayo ng sawsaw, 'di ba, the manual processing. So, yung process in doing so or in processing images ng gamit yung mga methods na yon is what we call film-based workflow. So, saan ba nag-start? Nag-i-start ang film-based workflow natin sa order entry. Anong nangyari sa order entry? Order entry, that's the time na yung doktor o yung requesting physician ay gumagawa na ng request. Kunyari, si patient Orlina ay magpapa-chest x-ray, inuubo na yan. Okay, inuubo siya, gagawa siya ng request, 'di ba?
So, ibibigay niya 'yan sa pasyente, ayan, 'di ba? Yung patient i-instruct ka ni doktor, punta ka na kay radiology department para magpa-X-ray, okey? 'Pag nagpa-X-ray siya, ang tawag na doon 'pag nasa machine na siya is exam performed. So, gagawin na examination sa kanya. Siyempre si Radtech mag-a-apply ng technical factor, then tapos. Okey, now the film will be processed. Sa film processing, it's either sawsaw or yung manual processing or the use of automatic processors. Okay. And then after nun, 'pag nasigurado na ni Radtech na okay na at meron na siyang, ah, resulta ay sorry, meron na siyang magandang image, bibigay niya na yan sa radiologist room. Okay, doon sa radiologist room makikita niyo it will be interpreted, okay? There will be an film interpretation. So nandiyan na siya. Ngayon meron din tayo diyang negatoscope or the view box. So diyan mo niya na isasalpak, okay, yung film. Ngayon 'pag nasalpak niya yung film diyan, babasahin ng doktor. 'Pag nabasa na 'yan ng doktor, puwedeng yung doktor na yung mag-transcribe, meaning ng transcribing is yung magta-type ng resulta. Puwedeng siya, kung meron siyang access or may computer siya doon, may desktop siya, puwede. Or sometimes ginagawa is ang ginagawa ni doktor yung likod ng request form, doon niya isusulat yung resulta. I-handwrite niya, okey, or lalagyan niya ng letter N ta's bibilugan niya. 'Pag nilagyan niyang letter N, bilog, okey, ibig sabihin nun normal, okey, normal yung nangyari or normal yung resulta. Ngayon sa transcribing may dalawa tayong process, we have the manual transcribing and automatic or digital transcribing. So kapag manual transcribing, yan po yung ginagawa ng doktor, sinusulat niya sa papel or dun sa request form yung official reading. Sulat, okey, manual. Ngayon kapag automatic or digital naman, that's the job na ng, pupuwedeng yung doktor pa rin gumawa ng nun, ita-type niya na sa system or yung Radtech. Kami nun, kami nagta-type ng resulta, 'di ba, kami na para matuto rin tayo. Yun lang ang challenge diyan, may mga doctors na hindi talaga maintindihan yung sulat. So talagang kailangan ng propesyonal na mata para talagang maintindihan mo, kasi yung maintindihan talaga. Okay, so yun ang ginagawa namin. 'Pag gano'n tinatanong namin, "Doktor, ano pong basa dito, Dok?" 'Di ba, ta's ta-type na namin. Ta's 'pag tapos na mag-type ang Radtech, bibigay na yan kay doktor para ido-double check ni doktor kung tama ba yung tinype natin, ta's pipirmahan niya na. Okey, gano'n yung workflow. And then yung instruction natin sa pasyente after natin siya ma-X-ray is, "Ma'am, sir, balik na lang po kayo after 2 to 3 working days para po makuha yung official result." So 'pag sinabi mo na yon, so babalik na lang siya. Ta's pagkakuha niya ng resulta, punta na siya sa doktor niya para ipapabasa niya sa doktor. Always remember, though alam natin ang official result, na-interpret din naman natin siya kahit Radtech tayo, hindi tayo allowed magsabi ng official result. Okey, hindi puwede. Kahit kulitin kayo ng pasyente, kahit abutan kayo ng 100, huwag kayong magsasabi ng resulta. Okay, it is not part of our job na magsabi ng resulta. Bakit naman, sir, eh, alam naman natin. Ang work lang ng Radtech ay taga-image. Doktor lang ang may karapatan magsabi ng result. Bakit, sir, nga? Kasi kunyari sinabi mo yung result, nakita mo may carcinoma, may cancer yung pasyente. Paano 'pag tinanong ka ng pasyente, "Ano pong gagawin? Ano na pong next step? Mabubuhay pa ba ako?" Eh, hindi naman tayo knowledgeable on how to treat, how to manage yung sakit. Alam lang natin na may sakit. Eh, paano kung hindi na siya pumunta sa doktor? Isipin niya may cancer siya, mamamatay na siya, 'di hindi na siya nagpagamot. Unlike kapag doktor ang magsasabi sa kanya, mae-explain. May tamang way on how to deliver yung gano'ng mga klaseng sakit. Okey, or papaano kasi para 'pag tinanong niyo yung doktor, sabihin ng doktor, "May cancer po kayo, Nay." 'Di ba? Ah, siyempre mai-stress yung patient, 'di ba? The doctors will know or knows how to manage yung gano'n. Tayo hindi naman, eh, radiograph lang naman ang mina-manage natin tsaka yung patient positioning and of course papaano yung pasyente i-manage during the exam. 'Di ba? Yung emotional nila hindi naman natin 'yan kaya, 'di ba? So, dun tayo kay doktor, at least siya alam niya para 'pag tinanong siya ng pasyente, "Ano na pong gagawin ko?" O may explain, "Ganito gagawin natin, mami, magba-biopsy tayo para blah, blah, blah." O alam na, 'di ba, at least siya na.
'Di ba, kung ano man tanungin about sa sakit, alam na ng doktor sagutin, hindi gaya natin. 'Di ba, huwag tayong magmarunong okey, so ano, gano'n po, ha. At all costs, huwag niyong sasabihin. Kahit normal pa 'yan, huwag niyong sasabihin. Okey, kasi 'pag sinabi niyo 'yan, okey, tapos siyempre magkakatsismisan yung mga pasyente habang naghihintay, "Ay, sinabi naman sa'kin normal," puwede palang sabihin, oh, eh, di lahat na magtanong sa'yo, o di na-toxic ka lalo, 'di ba? So gano'n, 'di ba, at all costs. Ngayon, sir, papaano mo lulusutan 'pag pinilit ka? Ang ginagawa ko before, 'pag pinilit ako ng pasyente, humingi ako ng ransom, humingi ng joke. Ano, 'pag pinilit ako ng pasyente, sinasabi ko sa kanila, "Ma'am, sir, 'di po ako marunong magbasa, eh, pasensya na po, yung doktor niyo na lang po yung magsasabi sa inyo. 'Di po kasi ako nakakabasa." Oh, though alam ko naman kung ano, 'di ba? Wag mo na sasabihin. Sabihin mo na lang, "Di ka marunong magbasa." Maintindihan na nila yun, alangang pilitin ka nila kung di ka nga marunong, oh, 'di ba? So pupunta na siya sa doktor niya, kasi sila yung mas nakakaalam. Sabi, "Punta na lang po kayo sa doktor niyo, sila po yung nakakaalam magbasa po." Oh, di tapos hindi ka na poproblemahin, no, move on ka na sa next patient mo, 'di ba? So gano'n siya. Okey, nakuha po ang ano, ha, ang film-based workflow. Another workflow natin is what we call PACS workflow. Okey, dito gumagamit na tayo ng daylight processors. O tatandaan 'pag sinabing daylight processors, ang daylight processors natin are the CR and DR. So subject niyo yan next semester. That's the computed and digital radiography. Yung ating machine sa laboratory is what we call DR. That is a digital radiography. And those machine, yung dalawa na yan, yung machine or processing machines na yan, hindi natin kailangan ng dark room. Okay, dun sa kanina kailangan ng dark room, dito wala na. Kaya nga 'di ba hindi naman natin ginagamit sa dark room, sa laboratory kapag ang gamit natin is yung ating machine, 'di ba? So yun, hindi na kailangan ng dark room. Kaya tinatawag silang daylight processors, meaning we can process images under the presence of a white fluorescent light. Okay, so yun, nag-i-start po ang lahat again dito sa order entry, katulad lang rin yan ng kanina, 'di ba? Hanggang ang pasyente ay pumunta sa examination niya, exam performed. Ang pinagkaiba na dito, mga kaibigan, is meron ng monitor siyempre. So we will be studying next semester yung in-depth ng CR&DR. Okay, so image processing, is next. So kita niyo nagpa-process siya, ang ginagawa niya na ay computer. So gamit na ay computer sa pagpa-process, and then ise-send kay radiologist. Sa radiologist po, wala ng negatoscope but meron na siyang dalawang monitor. Okay, yan na yung workstation niya. So ina-access niya na lang lahat ng images through the monitor din niya. Okay, and of course, transcription pa rin happen, 'di ba? Either manual pa rin yan or automatic, but sometimes may mga system na makikita na ng doktor doon sa monitor yung image, then dun sa ibaba lang ng image puwede na siya mag-type ng resulta para ipi-print na lang natin. Okay, para ipi-print na lang ng RadTech. So same thing po ang ano, ang instruction natin sa patient. Balik na lang po after 2 to 3 working days or kung kailan man available na yung ating resulta para makuha nila. Okay, so yun ang instruction naman natin kay patient. Okay, ayun. So ito na yung medyo toxic na ano, na workflow, mga friends. Hindi siya na, ay sorry, ano ba 'yan? Okay, so we have this IHE model or the Integrating the Healthcare Enterprise Workflow Model. So eto po, disclaimer, wala pa gaano sa Pilipinas nito, or kung meron man siguro yung mga big hospital lang, yung mga mayaman. Okay, because in IHE model, integration and network are the keys with S. Keys. Ano po meaning nun, sir? Integration and network. Integration is all about the connection. It's all about how the systems or how the devices are interconnected to each other. Network, sir, network. Yung network is the internet. So it should have a good bandwidth, it should have a strong connection.
because integration cannot happen if yung ating internet ay mabagal. Kaya nga po sa Philippines konti lang 'yan kasi the Philippines as a whole doesn't have a good internet connection. 'Di ba magko-connect nga lang ilang device sa ating Wi-Fi hilo na, 'di na kinakaya ng Wi-Fi. Paano pa kaya yung mga ganito kadaming mga connection? So bandwidth and internet connection are the key to have a better interconnectedness or integration. Okay? Bakit? Because we will need to integrate histories and facts nonstop. 'Di ba kailangan connected siya dire-diretso para yung workflow natin dire-diretso din. Okay, sige aralin natin. Lahat ay nag-i-start sa registration. Ano meaning ng registration? 'Di ba 'pag pumapasok kayo sa hospital merong information? 'Di ba may information diyan kayo magpapa-register or 'di ba kahit sa WCMC pagpasok niyo ng hospital 'di ba merong area dun information, okay? Ngayon dun sa information pupunta kayo, pagpunta niyo dun sasabihin niyo magpapa-X-ray po ako kunyari, may request na po ba? Wala pa po, eh. O sige punta ka muna kay doktor ganyan, sa information. Ngayon bago ka pumunta kay doktor ganyan tatanungin ka nung nasa information, "Ma'am, sir, may record na po ba kayo dati dito sa hospital na 'to?" "Wala pa po." "Okey, wala pa po, pa-fill out nitong form para ma-input ko kayo sa HIS, that's the Hospital Information System." Nag-fill out ka, nilagay na nung receptionist doon. Okey, ngayon mag-a-assign na siya ng hospital number para sa'yo. Hospital number. Ano sir ang hospital number? Hospital number is the unique number of any patients within the hospital. Okay, sa hospital premises. Okay, yan po ang ano niya, ang unique identification niya. Para anytime na babalik siya sa hospital, lahat ng record niya ay naka-classify based on the hospital number niya. Para 'pag nagta-track ng record nandoon lahat sa isang sistema or doon sa kanyang number, sa unique identification niya. Ngayon kunyari tapos na nagpunta na sa doktor, binigyan na ng request, just X-ray, ta's babalik siya kay information. "Ma'am, ano na pong next step na 'to? Di po ba kayo nasabihan ng doktor?" "Hindi po." "Okey, punta na po kayo kay radiology department." Okey, punta na siya sa radiology department. By the way, pagpunta niya dun sa referring physician diyan sa orders place, okey, kapag IHE model, yung doktor na yung naglalagay at nag-i-input ng request niya sa computer or sa system. Okey, doktor, kunyari patient Orlina Niño Gelord for chest X-ray, ang instruction niya na sa pasyente, punta ka na lang sa radiology department. Okey, pupunta na siya, pagkapunta niya sa radiology department, "Ma'am, sir, puntahan niya yung receptionist ng radiology. 'Ma'am, sir, magpapa-X-ray po ako." "Patingin nga po." Okey, sige po." Ang gagawin na nung receptionist is hindi niya na ita-type but ire-retrieve niya lang yung information ng pasyente from the HIS or from the hospital information system. Ire-retrieve niya yung information ng pasyente na kailangan lang sa radiology department. So yung mga billing niya wala kang pakialam yung radiology diyan. Okay, ang kakailanganin niya lang are the basic information or the PID. Ano yung PID? That's the patient identification. So kukunin niya lang lahat yan, pagkakuha niyang lahat niyan, ilalagay niya na yan sa RIS. That is the Radiology Information System. Imagine kung hindi integrated si HIS at si RIS, 'di ba? Anong mangyayari? Ita-type na naman, ima-manual type na naman ng RadTech yung information ng pasyente. Hindi gaya kapag integrated, ire-retrieve lang, kukunin lang from the HIS, ilalagay sa atin. Okay, pagkakuha, okay, titignan niya yan, examination order. Okay, sabi ni doktor ganito, ganyan, ganyan ang gagawin sa'yo. Okay, kunyari ang examination requires scheduling. Kunyari kailangan ng NPO, kailangan ng fasting, or scheduled lang talaga siya, ang sample yan mga CT scan, ultrasound, MRI. Yung receptionist, ilalagay niya sa procedure schedule yan, i-schedule niya. So ilalagay niya rin sa system for ultrasound or for X-ray, okay, tomorrow. So ilalagay niya yan doon sa system. Para yung information automatic yun, 'pag ginawa yun ng receptionist, pupunta siya sa machine. Mapupunta siya sa worklist nung RadTech. Mapupunta siya dun sa monitor. So mano-notify si RadTech dun sa machine na yan na may pasyente siya tomorrow.
na naka-schedule para makakapag-prepare ka as RadTech. Pe-prepare mo, kailangan ko ng ganitong mga bagay-bagay kasi procedure 'to. So at least maalam mo rin kung ano, kung a-absent ka tomorrow kasi kung marami kang pasyente. Okey. So alam mo yon kasi naka-schedule sila, okey? However, ah, kunyari hindi kailangan ng scheduling, kunyari kailangan magagawa mo na siya ngayon, chest X-ray lang or extremity X-ray, puwede. I 'Pag gano'n diretso kay modality worklist pa rin, okey, pupunta na siya sa modality, diretso, okey? Ngayon gagawin na diyan sa modality, 'di ba, gagawin na 'yan, exam performed na, gawin exam. Pagtapos na niyang i-process ng RadTech, ise-send niya na 'yan sa PACS. 'Pag send niya sa PACS, magkakaroon na ng notification si receptionist natin na tapos na yung examination. 'Pag tapos na yun, alam niya at least na tapos na exam, kaya magkakaroon siya ng notification na acquisition completed, tapos na yung acquisition. Meaning may image ka na, tapos na. Now, 'pag tapos na yung image, yung siyempre yung images na yan will be stored. Okey, kailangan siyang maitago sa server. Ang ating server dito ay tinatawag na Image Manager and Archive. "Sir, bakit po yung procedure schedule, napunta rin sa Image Manager and Archive?" Yes, pupunta rin yan diyan. Kasi kailangan ma-store muna yung information kay archive or server bago siya ma-retrieve ulit. Kasi 'pag nilagay yan diyan, naka-apply na yung mga parameters diyan, naka-assign na rin siya kung anong body part dito pa lang kay pagse-schedule pa lang sa kanya. Para kapag kailangan na siyang gawin, huhugutin yan ng modality niyo from the server. Huhugutin yan, pagkahugot, ayan, gagawin na lang yung exam. Pero don't forget na mag-verify pa rin ng patient information. Ang maganda lang dito, hindi na natin i-re-retype yung information ng pasyente natin kasi centralized siya. Again, kailangan ng network, strong network dito. Okay? Ayan, 'pag acquisition is completed na or tapos na rin na i-store na natin lahat yan sa server, the next, the other step na puwedeng mangyari pa is kunyari nag-request ang doktor or yung patient ng film kasi binayaran niya yan, mapupunta siya sa film folder and then from the film folder pupunta siya sa film lightbox and from there puwede siyang ma-print na as film. Tatandaan kapag nagpi-print tayo ng digital images, laging single emulsion film yung ginagamit natin and we use laser printers. Laser printers. Ayan, tapos okey, let's say for example, ah, 'di ba tapos na yung procedure, pinaalis mo na yung pasyente, okey? And then, nasa storage na or nasa server na yung information ng pasyente natin, nandun na siya, okey na siya, papahinga na siya diyan, okey nandiyan na. Ngayon, from there, siyempre ino-notify mo yung doktor na, "Doc, tapos na po yung exam, puwede na po natin siyang i-ano, puwede na po nating basahin or interpret." So from there, i-interpret na yung image, pagka-interpret ng image, okey, yung doktor 'pag mag-interpret na siya, ire-retrieve niya yung radiograph or yung images from the server going to the report repository. Sir, ano pong function yung report repository na yan? The report repository is where they will automatically or digitally encode or transcribe the results. Sa ibang bansa, most of the time, it's the radiologists who do the transcription. Sila na yung nagta-type ng resulta. Okay? So, anong itsura ng report repository? May template po ang report repository natin. Ang template po niya is parang katulad sa high precision result. Ganito siya. This is the paper or this is the ano. And then, ito yung radiograph. Kunyari, heart. Okay. Tapos nandito yung official result, nakasulat na diyan. Okay, matic yan, naka-template na siya, okey? Tapos gagawin, ta-type lang ng doktor diyan yung resulta tapos, okey na, okey? So itatago yan and ang maganda diyan after niya ma-type yung result, okey,
isi-send niya yan doon sa doktor kung sino yung nag-request. Mase-send na siya doon sa doktor na nag-request. But of course, may kopya pa rin tayo ng resulta na mapupunta pa rin sa server. Okay, mapupunta pa rin niya sa server natin or the storage natin. So the report will be going to the doctor, okay, for follow-up para makita niya na rin yung resulta. Ngayon, kung doon sa dalawang workflow kanina na pinag-usapan natin, ang instruction kay patient is balik kayo after 2 working days kung kailan man yung official reading. Okay, dito after natin gawin yung pasyente, after natin siya ma-X-ray, ang instruction na natin sa kanya ay balik na lang po kayo kung kailan yung follow-up niyo sa doktor. Hindi na sila babalik sa atin. Malaking tulong yun mga kaibigan kasi toxic din talaga maghanap ng resulta at mag-release ng result sa pasyente. Paano kung may ginagawa kang X-ray, nag-X-ray ka, nag-edit ka, or may ginagawa kang other things sa radiology. Tapos may mga pupuntang sa pasyente, nag-request ng result, kukuha ng result, tapos ipapasulat mo pa yun, ipapa-receive mo pa. So medyo toxic siya in that sense. Ngayon, kung ang instruction na lang ay pupunta lang kayo sa doktor dahil may kopya na yung doktor nyo, isi-search na lang nila yan sa system nila, mas madali. Hindi na sila babalik sa atin. Babalik lang yan sila kapag magpapa-X-ray ulit. Okay? So papupunta yan sa doktor direkta. Okay, may resulta, may image. So magagawa na ng doktor yung kanyang yung kailangan gawin sa pasyente. Okay, kuha po. Kuha. I know medyo overwhelming siya. Medyo lang ba, sir? Medyo overwhelming siya. But of course, you can go back to the video. And if you have any clarifications, pwede naman kayo magtanong. May chat box po. Okay? So, yun. So, ito na lang. Sige, ituloy ko na. May oras pa naman. So, may key steps tayo in radiology workflow in its analysis. So, itong mga steps na to are the steps na hindi nawawala regardless kung anong manufacturer, regardless of the supplier, kasi nag-iiba-iba yung interface kasi and processes ng isang system based on the manufacturer or kung ano yung ginawa ng software engineer ng pagbibilan nyo ng system or ng machine. Sorry. However, may mga key steps na hindi nawawala regardless. Kasi importante itong mga to. Number 1 is log into PACS. Ang PACS po is a system that is helping us to send images. Okay, we will be understanding that more in finals. I will be teaching you PACS and DICOM sa finals. So, kailangan kasi yan open. For you to access the PACS, meron yung password and username na na originally made for you as RadTech. Okay, para anytime matatrack kasi dyan kung sino yung RadTech na duty kapag may nagkamaling send. Ayan, alam ko sino sisisihin. Okay, so set work list, filters, or choose cases. Ito yung time na we check the work list natin. Yung work list kasi nandyan yan sa natin sa interface natin. So diyan natin makikita kung ilan yung pasyente natin. Okay, and i-choose natin yung cases na dapat kung sino ba yung mauuna, 'di ba? According to the priority. Pina-prioritize natin palagi sa morning, tandaan yung mga patient na may fasting. Kasi magugutom sila, pangalawa ma-overfast sila, baka mag-hypoglycemia sila, baka bumagsak bigla. Okay, launch case. When you say launch case, yung mga nalagay na doon na examination sa work list, all you need to do is just click para maging open na siya. Mag-o-open siya. So, collect clinical data or prior examination. So ito, kokolektahin lang natin yung mga history nila, mag-history taking tayo. Alam ko naturo na yun sa inyo. Pangalawa, we need to get yung mga prior x-ray nila para malaman natin kung may improvement or for comparison purpose. Next naman is review and interpret images. Dito po, job na to ng radiologist yung interpretation. However, tayo yung magre-review kung may mga mali when it comes to positioning or mga other technical factors natin. Dictate report is all about transcription na yan, ita-type na yung result. Okay, and personally kung be urgent or unexpected findings. Ngayon, lalo sa ibang bansa, the RadTechs are helping the radiologists to check yung mga incidental findings or yung mga findings na hindi naman talaga dapat nandun. Let's say for example, nag-chest x-ray tayo, however,
Sa chest X-ray kasi nakikita rin yung upper abdomen. So may nakita kayong bato doon sa may gallbladder. So that's an incidental findings kasi hindi naman talaga abdomen ang chine-check natin, chest, pero may nakita kayong bato sa gallbladder. So i-ano mo yun sa doktor, i-highlight mo, "Dok, may nakita po akong incidental findings." Doon makikita rin naman ng doktor yan, we'll just remind them, okey? Puwede niyo lang isulat sa request yan. Review and sign report, ito na yung doktor, okey? Puwede siyang gawin individually, kunyari paisa-isa lang yung pagpirma or as batch, puwede yung iipunin tapos pipirmahan isa-isa ng doktor. Protocol and check ongoing cases. Ngayon, per day kasi may mga cases yan lalo na yung mga ini-schedule mo, okey, i-check mo lang kunyari hindi dumating yung mga pasyente, okey, tanggalin mo na siya, okey? Kailangan malinis ang worklist mo after ng day. Kunyari ikaw yung night duty, hindi talaga dumating yung mga pang-umaga na cases, delete mo na para kinabukasan malinis na, 'di kayo magkakalituhan. Okay, so of course, integration challenges in general IT standards. So of course in the Philippines nga, okay, when we are, mag-aano na tayo, magdi-digital na tayo, kailangan talaga na ma-establish yung ano, yung integration. Ngayon nga hindi talaga natin magawa yan though we practice daylight processing kaso may mga steps na may putol-putol. Okay, so yun yung mahirap lang. Pero sanay kasi ang mga Pilipino sa katoxican, eh. So parang kaya siya talaga pa din. Pero mas efficient nga lang talaga kung talagang naayos natin yung network. To be integrated into radiology practice, any AI tool must overcome challenges to workflow integration. So ayun, and address data variability and ability to generalize that data to minimum. At least one aspect related to clinical utility will also need to be overcome. With many early tools addressing speed. So of course, when it comes to this, kailangan talaga that if we want to use daylight processors and of course maximize the function of networking software like the PACS and DICOM, kailangan talaga natin makapag-establish ng magandang internet connection. Okay, that's the only way mga friends. Okay, so IT standards natin. So technology standards form a basis for clinical workflow in radiology. The DICOM standard for handling images, the health level 7 standard for communicating with the healthcare enterprise. So eto mga kaibigan tatandaan that IHE model, okay, 'pag IHE model ang usapan meron tayong tinatawag na HL7 or the health level 7. Health level 7 tatandaan natin is a messenger. Okay, it is a software that is actually serves as a messenger. Siya ang tagadala ng information to the to different areas, to different pathways. Okay, kunyari ang image mo gusto mong i-send sa printer, gusto mong i-send sa doktor, sa radiologist, kailangan ng messenger. Kailangan ng HL7 to bring the images. Bakit sir kailangan? HL7 carries encryption. Okay, it assures security and integrity of data or medical data. Kaya ang HL7 or health level 7 ay ginagamit lang for medical purpose. Okay, sa healthcare lang siya ginagamit. It is a standard. Okay? So ayan, an internet standard is documented by a request for comment or RFC or a set of RFCs. A specification that is to become a standard or part of the standard begins at the internet draft. So for you to use HL7, kailangan ng internet. So and it is later usually after several revisions accepted and published by the RFC editor and as RFC and labeled a proposed standard. So it is a standard. Tatlong slides na lang. Pagod na ang dean. Laban. Okay. DICOM standards mga kaibigan, ano lang 'to ha, basic muna. Kasi yung processes ng DICOM ituturo ko yan sa final. So DICOM standard, standard rin po kasi ang DICOM. However, it is a digital image, DICOM stands for Digital Imaging and Communications in Medicine. Okay, or DICOM. It is a worldwide standard for the storage and transmission of medical imaging images, 'di ba? So
tatandaan, DICOM standard po is an international standard. Okay, para sa images natin ay matransfer or matransmit. Okay, the standard therefore defines both a file format and a networking protocol. So tatandaan, ang DICOM standard po ay serves to function, may dalawang function siya. It is a file format and a networking protocol. So pag sinabing DICOM format, ito po yung mga format ng images natin sa radiology. Okay, makikita nyo yan kapag nag-retrieve kayo ng image at if you want to send it via G Drive or i-save nyo lang sa G Drive, pwede kasi yan. Yan ang mga file name yan ay may .tcm sa dulo. .tcm. Pag nakakita kayo nun, those are DICOM format. So ano pinagkaiba po ng DICOM format sa mga other picture format like JPEG or GIF? DICOM format, bukod sa security niyan, DICOM format are capable of post-medical image processing basta meron kang DICOM reader. Basta may DICOM reader. So sa DICOM reader, it can be a web-based, it can be locally installed sa computer natin. So all you need to do is to upload the DICOM file to a DICOM reader and mababasa mo na siya. Kunyari CT scan man yan, para para kayo nagsi-CT scan talaga, nagche-check kayo. By slices siya, makikita nyo. Okay, it can handle sorry it can handle different images, 'di ba, at the same time, 'di ba? So 'yun, mas wider yung magagawa. And of course, post-medical image processing can be done as well. Pwede kang mag-measure, pwede kang mag-annotate, ayun, pwede kang mag-label. 'Yun yung mga magaganda. Pwede mo siya ma-edit agad. Tapos yung networking protocol naman means it is also a software that is actually being used to transfer medical data or mga radiographs natin within the radiology department. Okay, within the radiology department. Let's say for example, from your workstation, gusto mo lang mag-send doon sa doktor. DICOM lang ang gagamitin. DICOM lang. Okay? The standard therefore defines both a file format networking protocol. The standard also has some specifications in terms of file storage on some types of media or compact disk. Ayun. So pwede siya talagang i-save din sa mga external devices or external storage natin. However, naka-DICOM format nga talaga siya. Okay? Ayan, HL7, Health Level 7 or HL7 refers to a set of international standards for transfer of clinical and administrative data between software applications used by various healthcare providers. So, tandaan lang din that HL7 is a messenger and of course it is an international standard for transfer or for the transfer ng medical images natin. Okay, so these standards focus on the application layer which is layer 7 in the OSI model. Okay, ang layer 7 po, ang maganda po tandaan lang po natin sa OSI model, ang layer 7 ng OSI is actually capable of sending na yung mga information via network. O, tandaan nyo muna yan. Later on, we will be studying ano ba yung mga layers. From layers 1 to 7. Ayan. Last na to. Interoperability and IHE standard. So, IHE Radiology was formed in 1998. So, tandaan lang po. Yung IHE Radiology, ayan po yung workflow kanina. Huwag kong malilito. To address issues of interoperability. So, ginawa siya noong 1998 para ma-address natin yung interoperability or the chain of workflow or para masigurado natin na dire-diretso yung workflow natin. And information sharing that impact the quality of care in medical imaging. So talagang may impact siya sa quality of care kasi we can only focus na lang sa patient care. Hindi na tayo masyadong may stress pa sa ano pang next step na matagal kaysa lalo na sa processing, magko-consider ka pa ng temperature ng chemical, titignan mo pa, tapos pag nalaman mo yung temperature ng chemical, mag-a-adjust ka pa sa technical factor. So medyo toxic. Ngayon talagang may ease na siya. It has developed and documented standards-based solution to these problems and organized testing and education to foster their adoption. So of course, ginawa na siya para mas madali ang workflow natin. And that
ends the discussion for prelim, 'di ba? Thank you very much at naitapos natin. Okay, so yun po, ayan tapos na tayo. May questions po ba? Yan lang po ang basis ko pang ano niyo, sa prelim exam. Lahat ng prelim topics lang po. Okay, do we have any questions po? Can I see in the chat box? Kung wala po, just type none, sir. So we can finish. Okay, thank you, Mr. Edric. Ortega, thank you. Fadula, Mangulabnan. Umando ba yun? Anyway, yan. Okay, thank you very much everyone for allowing me to have this makeup class sa inyo. So ayun po. I hope you learned a lot today mga kaibigan, and of course, I always wanted to share our expertise, 'di ba, sa inyo and help you to become globally competitive radiologic technologists. Okay, so yun po. Ayan. Maraming salamat po and have a good day. This is actually recorded and you can go back anytime for you to have a review. So yun. Maraming salamat mga kaibigan and have a safe day. And we're done. Thank you. So kung next week baka ipaano ko na lang sa inyo yung gagawin. Baka it's getting the gagawin na lang gano'n. Basta wait for the announcement for the agenda next week. Okay, so yun po. Maraming salamat everyone and have a good day, 'di ba? And ayun lang. Maraming salamat. You may now leave the virtual classroom. Thank you very much. Din update ko lang po kayo regarding to Okay, thank you very much, Kiza. Sige, update na lang din sa GC kamo ha, kung anong magaganap do'n. Wala rin kasi ako do'n dahil ang dami kong ihahabol na klase. Mamaya meron pa. Ayun, sige maraming salamat ha, maraming salamat. Thank you everyone, thank you.